Hello, all signs. Yan, all signs. Wala pala ako naikabit na mic. So, ito sana mas better yung audio ko. Ito yung ano ninyo, gabay ninyo, ano yung mga dapat nyong malaman. Maiksi lang ito ha, kasi 12 signs. Kung gusto nyo ng mas mahahabang readings, tignan nyo na lang yung mga videos ko rito, playlist. So, tayo kay Aries, no? Yung mga gusto ng private readings ko, mag-message privately kayo sa aking official page. Lahat ng details, pati yung link nakalagay sa description or sa pinakadulo. Yan, Sun, Moon, Rising, Venus. Cross Watchers, Aries, ano yung dapat mong malaman sa ngayon? May Earth sign energy, merong Cancer energy dito. Something here is about to continue. Chariot card eh. Ibig sabihin, pwedeng may progress, pwedeng tuloy na, pwedeng may travel, no? Ibig sabihin, magpapatuloy to eh. Depende kasi sa ano to. Actually, may control ka dito eh. Kung itutuloy mo ba or hindi. Pero most likely, this is tuloy na tuloy kasi upright naman siya. So, whatever this card is talking about, it is determined na mag-push forward, no? Sabihin na natin na ano na ito, dire-diretso, tuloy-tuloy. Or magkakaroon ng outcome or destination. Okay? So, siguro meron something dito na malapit na magkaroon ng pinaka-conclusion or malapit nang ma-reach yung destination or outcome. With the Ten of Pentacles, this is not a good sign in terms of money, investment, kasi baliktad siya eh. I don't think this will last. Yun lang yung masasabi ko with the Ten of Pentacles. Sabihin na natin hindi siya forever or hindi siya pang matagalan. Okay? Kumbaga, hindi ganun ka-stable para mag-relay ka na, alam mo yun, na pang matagalan na yan. Kung ano man yung pinag-uusapan dito. And with the Eight of Swords, reversed. This is a breakthrough para sa akin. Kasi, baliktad yung Eight of Swords mo. Ibig sabihin, yung period ng pagiging limited is matatapos na, no? Kung anumang mga limitations yung na-encounter mo, nararanasan mo, is matatapos na. Makakalaya ka na. Yun lang yun. Or makakaisip ka ng solution para makaalis dito. Taurus, Sun, Moon, Rising, Venus, Signs, Cross Watchers. Ito yung timeless gabay mo. Ano yung mga dapat mong malaman? Interesado ka sa private reading ko, panoorin mo na lang yung pinakadulo or yung mga nakasulat sa description. Okay, may earth signs dito, nakapareho mo, no? Pwedeng may Taurus, Virgo, or Capricorn din, or pwedeng may fire sign, Aries, Leo, Sagittarius, tsaka water signs. Parang may pinaghahandaan dito, okasyon, hindi ko alam. Okasyon na pagkikita, get together, reunion. Kaya alam parang merong hindi makakasipot, no? Hindi makakadalo, hindi makakapunta, or pwedeng pwedeng may mang-Indian or delay, sabihin na natin, if ever. Or may sagabal, parang ganun. May blockage ako na sense with the Three of Cups. Meron ditong energy ng parang hindi tatanggapin or hindi welcome. Or alam mo yun, hindi mo makukuha yung suporta na ine-expect mo from these people. Or kung isang tao man lang yan nakakadil mo dyan. Okay. Pero more on change of plans.
Parang may pagbabago with the Two of Wands reverse. So, instead na itutuloy yung mga plans, parang may hindi mga matutuloy na plano. Diba sabi nga nila, pag may gala, may pagkikita, minsan mas natutuloy pa yung mga hindi pinaplano eh. So, yan, whether may kinalaman to sa mga kaibigan mo, o kung may mga katransaksyonist ka dito, romantic man ito or hindi, isang tao man yan or ilang tao. May mga plans lang siguro na hindi mag-work or hindi pwedeng may postponement. Yan, yun lang nakikita ko. After all the preparation, parang ganun. Pwedeng yung iba kasi nag-a-agree, yung iba gusto nila. Iba dito willing tumulong pero hindi lahat. Yun lang yung nasisense ko. Okay? May mga samahan dito na magwo-work pero yung iba hindi magja-jive. Okay? Gemini, Sun, Moon, Rising, Venus, Cross Watchers, ito yung timeless gabay mo. May mga dapat mong malaman, mga mensahe para sa'yo. Kung interesado ka sa private reading ko, panoorin mo lang hanggang pinakadulo or tignan mo yung mga nakasulat sa description. Merong fire signs, Aries, Leo, Sagittarius, pwede rin may water signs, Cancer, Scorpio, or Pisces. At kapareho mong air signs, Gemini, Libra, Aquarius, no? Meron nang malapit matapos dito with the Ten of Wands. Oh. Kumbaga, konting kembot na lang to, oh. Kumbaga, tiis ganda, malapit na. So, ano man yan? May pinapagawa ka man dyan, meron ka mang binubuno rito kung ano man to. Makakaluwag ka rin dito sa mga mabibigat na dala-dala mo eh. So, yun yung nafe-feel ko. Na konting tiis na lang tong mga pasakit na to, responsibilities na to, mga trabaho na to, luluwag din, giginhawa din yan eh. So, halimbawa, may pinapa-college ka, no? Mahirap, pwedeng sabay-sabay, or kung ano man yan, mga loan, whatever. Ayun, may Gemini energy sa ilalim. Merong partnership or union, no? Hindi ko alam kung this is also pagpasok ng commitment or romantic. Oo. Meron ditong lovers, magjowa, mag-asawa, magkakunik, kung sino man to, pero ang nakikita ko lang dito, mas pipiliin mo talaga yung gusto, yung mas mahal mo, yung mas importante sa'yo. Or yung tamang tao, whether tao yung pinag-usapan dito or hindi, ha. May partnership eh, nakikita ko successful tong partnership na to. There is love, kung romantic yan, there is mutual understanding, there is commitment. So, anything na commitment na papasukin mo, partnership, no, whether romantic or not. Feel na feel nyo yung isa't isa, gusto nyo yung isa't isa, yun. Nandun yung connection eh. Maybe this is serious na pagmamahal based dito sa dalawang cards mo. Meron na talaga mga matatapos dito, Gemini. Merong blessing in disguise dito with the Ten of Swords. Sabi ko nga sa'yo, sa una masakit, sa una mahirap. Pero, it's for the best. Ano naman tong ending na to. Kasi may ending dito eh. Para yan sa ikabubuti mo. Okay? Cancer. Sun, Moon, Rising, Venus, Cross Watchers. Ito yung timeless gabay mo. Ano yung mga mensahe dapat mong malaman? Kung interesado ka sa private reading ko, tingnan mo nila yung mga nakasulat sa description or panoorin mo hanggang pinakadulo. Nandyan lahat, no? Pwedeng may earth signs dito. Taurus, Virgo, Capricorn. Pwedeng may Aquarius. Pwedeng may water din, nakapareho mo. Oo, malakas yung energy ng earth. Wow, so nakikita ko bagong opportunity yan, no? Pwedeng iba dito, meron kayong something na papasukin, uumpisahan with the Ace of Pentacles. Pwedeng investment, pwedeng trabaho. Basta opportunity yan eh. So, kung ano mang aspeto ng buhay mo right now. Some of you are not ready to live with the Eight of Cups, whether ikaw to yung nakakadeal mo, baka si water sign. Hindi pa handang talikuran to eh. May mga bagay pa na kailangang ayusin.
tapusin. Basta, hindi pa ready. This is not the time to, to live or to talikuran kung ano man yun nandito, no? Ayusin muna yung mga dapat ayusin, yung mga loose ends, no? This is, hindi makakatulong kung i-avoid mo. Sa tingin ko, mas maganda harapin mo, i-confront mo yung dapat mo i-confront, ayusin mo muna. Okay? Huwag kang mawalan ng pag-asa rito. Hindi pa hopeless ang lahat. Yun lang naman yung sinasabi ni Star. Iba kasi dito baka nawawalan na kayo ng confidence, ng pag-asa about this situation, kung ano yung tinutukoy dyan. Parang nagdidim yung Star kasi baliktad siya, no? Okay. Maybe something that you are hoping or waiting for will happen, pero hindi sa ngayon. Kasi baliktad din yung page mo. Oo. It could be delays or unpleasant news pagdating sa pera, sabihin na natin, or business transaction. Basta merong some kind of delay or hindi ganun ka-exciting yung balita or pwedeng disappointing. Okay? Leo, Sun, Moon, Rising, Venus, Cross Watchers. Ito yung timeless gabay nyo. Ano yung mga mensahe dapat nyong malaman? Yung mga interesado sa private reading ko, panoorin nyo na lang hanggang pinakadulo or tignan nyo yung mga nakasulat sa description. Nandyan lahat ng impormasyon na kailangan nyo. Okay, may Pisces energy dito, no? Pwede ring may earth signs, Taurus, Virgo, Capricorn. Or iba pang water signs, Cancer, Scorpio, pwede rin naman. Unfinished business with the World card. Meron ba? Mga bagay na gusto mong matapos para makapag-prepare ka na sa susunod or makalipat ka na pero mukhang hindi pa eh. Oo. So, ibig sabihin lang nito this is something na hindi pa kumpleto. Okay? Although almost there, kasi meron ka 9 of Cups, no? So, parang halos kumpleto na pero meron pa ring mga, may mga bagay pa to attend to, hindi pa tapos lahat-lahat. Nakikita ko merong something na nagpapasaya sa'yo dito, something or someone na you feel complete, proud, satisfied with the 9 of Cups, na parang as if nasa sa'yo na lahat, no? Katuparan ng mga ninanais mo, yan. You are such in a, alam mo yun, yung, nandun ka sa state na talagang wow. Parang na-enjoy mo to. Happy ka, kontento ka, ano pa ba hihilingin mo. O baka meron something talaga na matutupad para sa'yo with the 9 of Cups. No? O iba gusto nyo na mag-let go eh. Merong something na dapat ipamigay, paubaya mo na, i-release mo na with the 4 of Pentacles. Siguro, mas okay na wag ka nang mag-cling dito. Wag ka magdepende rito. Or wag masyadong mahigpit yung hawak mo dito. Bitiwan mo, luwagan mo lang. Okay? Etong World card mo, malapit na yan, pero konting kembot pa siguro bago mo makumpleto to. Okay? Kasi meron dito something na kailangan mong makumpleto. Okay. The moon is about your emotion, your intuition eh. So, trust your intuition this time, Leo, kung may mga sitwasyon na ganyan. Or something here is kailangan mong alamin, no? Something that is hidden with the moon card. Mas mas mag-dive deep ka kasi may mga creatures dito sa ilalim ng tubig na hindi nakikita eh. So, yun, pwede lang may mga nakatago dito, hindi mo alam. Okay? Virgo.
Sun, Moon, Rising, Venus, Cross Watchers. Ito yung timeless gabay mo, Virgo. Ano yung mga dapat mong malaman? Kung interesado ka sa private reading ko, tingnan mo na lang yung mga nakasulat sa description or panoorin mo hanggang dulo. Sa wakas, Virgo, makalaya ka na dito sa devil situation mo na toxic, oh. Baliktad, okay? Oh. Labanan mo kung anumang temptation to. Mas maganda, wag ka nang bumalik sa ganyang sitwasyon, lalo na kung nakalayas ka na, napalaya mo na yung sarili mo dyan. This is freedom from attachment, toxicity, whether it's a situation, a person, or anything, no, na naging toxic para sa iyo. Kumbaga, you know better, alam mo na yung kabutihan sa kasamaan eh. May choice ka naman, yun ang ibig sabihin dito, and you are choosing to free yourself, detach yourself dito sa mga ganitong toxicity. Mapabisyo man yan, mapa-relationship man yan, no, any toxic situation. May Capricorn, may Sagittarius, pwedeng may Cancer, Scorpio, Pisces, or kapareho mong Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Pero some of you are still, nandun pa rin kayo sa stage ng hindi pa kayo totally okay, kasi baliktad yung temperance mo. Siguro, yung iba dito, nagpapagaling pa kayo, kailangan nyo pang makarecover, kailangan nyo pang makamove on. Nandito kayo sa process ng nagre-regenerate pa lang eh. Okay? Hindi pa fully recovered, sabihin natin. Ano may pinag-uusapan dito. And I don't think this is, yung iba sa inyo, pwedeng wala kayong peace of mind sa ngayon, wala kayong katahimikan, basta hindi kayo okay yung mga bagay dito, walang kaayusan, or walang balance, oo. Nawawala yung center ninyo or sense ng balance ninyo eh. May mga bagay na kinukulang or sumusobra dito. Or may mga irreconcilable na dito. Alam nyong nafe-feel nyo or alam ninyo na malabo na maayos or mag-heal or magkabati eh. Parang ganun. It's time to move on. Finally, with the 8 of Cups, mas pinili mo na lang talikuran to. Maghanap ka na lang ng bago. Maghanap ka na lang ng ibang opportunity. Para sa'yo, wala nang say pa na magstay dito or i-continue to. Para sa'yo, mas better na lang na mag-walk away ka na lang. Next chapter, please. Parang ganun. This is pag-alis. Kung ano man ito. Kung ikaw man ito, or may person ka na nakaka-deal na totally tinalikuran na iniwan na to. Wala akong nakikitang stability dito. Baliktad yung King of Pens mo. This is an unreliable situation or person. If you're dealing with a person, yan, hindi ka makakaasa dito. Or pwedeng hindi pa siya ganun ka-established. Negosyo man yan, tao man yan, sitwasyon, bagay o ano man. Hindi pa siya ganun katatag. Okay? Oops. Libra. Sun, Moon, Rising, Venus, Cross Watchers. Ito yung timeless gabay mo. Ano yung mga mensahe dapat mong malaman? Kung interesado ka sa private reading ko, Libra, panoorin mo hanggang dulo or tignan mo yung mga nakasulat sa description. Wait lang. Balasahin uli natin. May water sign dito. Pwedeng Cancer, Scorpio, or Pisces. Lakas ng energy ng water signs. Green na green lahat, ha. At saka may Earth. Pwedeng may Taurus, Virgo, or Capricorn. Wow! This person must really love you or like you, Libra. Maybe this person's intention is, pure, sincere, This person really loves you, I guess. Napaka-special ka para dito sa tao na to. Or you hold this person, or you think of this as someone who is
Basta, this person, this thing, whatever, the situation na binavalue mo or binavalue ka, ganun ka-special dito or ganun ka-special ito para sa'yo. Kung ano man yan o kung tao man yan. Although sometimes pwedeng hindi ko nga lang alam kung this person is mas bata sa iyo or mas immature siya. Or pwedeng pwedeng sumobra naman yung pagka-emotional niya or pagka-sensitive. Ayan. Or maybe this is you kung ikaw yung sinasabihan na wag mo masyadong ibuhos yung pagmamahal mo or wag kang masyadong madaling ma-fall or wag kang masyadong sensitive. Maybe hindi mo alam yung pinapasok mo, Libra. Sabihin na natin, pwedeng may mga consequences, no? Alam naman natin yun. So, make sure lang na pero minsan kasi hindi na natin kailangan malaman ano yung mangyayari. Pero kung ikaw ay talagang maingat na tao, mas okay din naman yun na bago mo gawin yung mga bagay, alamin mo muna. Pag-isipan mo muna mabuti. Kung ayaw mo may pagsisiyan ka o ayaw mo magkaroon ng mga failures, mistakes. Pero imposible yun. Walang perfecto Okay? Pwedeng yung iba dito nagiging cautious siguro kayo. Baka nag-hesitate kayo, nag-aalangan kayo, or kung sino man tong tao na nakakadil mo. Oo, nag-hesitate. Pwedeng ganun. Or nag-iisip lang din na baka kasi mamaya may mga undesirable side effects or consequences, no? So, yan, pwedeng iba dito nag-hesitate na simulan or pasukin yan Whether ikaw yan o yung person na nakakadil mo. Pero I can see stability here with the Four of Pentacles. This person won't let you go, sa tingin ko. Ganun ka ka-special sa kanya or ganun ka sa kanya, vice versa. Stability to pagdating sa pera, sa kung ano man, negosyo, career, or relationship, yun yung nakikita ko sa Four of Pentacles. Or a situation wherein parang ingat na ingat ka. Okay? Yung iba siguro dito dapat ingatan nyo yung pera ninyo. Magtipid-tipid, wag basta-basta maglalabas ng pera or ipagkakatiwala or ipapamigay agad-agad yung pera. This is something na pinaghirapan mo pag-ipunan, pagtrabahuan Kaya hindi ganun kadali sa iyo. Yan. May mga bagay dito hindi ganun kadali i-let go. Okay? Scorpio. Scorpio, Sun, Moon, Rising, Venus, Cross Watchers. Ito yung timeless gabay mo. Ano yung mga mensahe dapat mong malaman. Kung interesado ka sa private reading ko, panoorin mo na lang hanggang dulo or tignan mo yung mga nakasulat sa description dyan. May earth signs, Taurus, Virgo, Capricorn. Pwede rin may Taurus dito. Pwede rin may Gemini, Libra, Aquarius, or Aries. Ingat ka dito sa Seven of Swords, no? Merong panakaw, palihim, patago kung gumalaw dito. Ayan. Or sneaky behavior. Or kung meron man situation, kailangan sigurong ewan ko, parang gagawan mo ng diskarte ito sarili mong diskarte niya, nakikita ko Pwedeng taliwas dun sa dapat gawin Pwedeng kakaiba yung approach mo, or pwedeng this is something na illegal, palihim, patago, panakaw yan. Mayroong something na panakaw dito. A person that is sneaky, hindi mo pagkakatiwalaan, Or mag-isip ka mabuti if reliable ba tong person na to, pwede mo ba siyang basta wag kang mag-rely, basta. Pwedeng hindi mo alam may ginagawa to Okay, maybe the investment you put in this situation or whatever na pwedeng hindi ganun ka worth it. Pwedeng meron ditong walang patience, hindi makapaghintay, or pwedeng talagang wala kang mapapala, mahihintay dito. Pwedeng may mga situation na ganyan. Makinig ka sa advice, no? Sa tingin ko, Hierophant at saka ito lumilitaw Yung combo nila is
Huwag ka munang gumawa ng something na out of the ordinary or unconventional. Mas nakikita ko na mas sumunod ka sa sinasabi. Sa rules, sa tradition, or mas better yung yung trusted na, yung subok na, kaysa dito sa mga kakaibang diskarte dito under the table. Yun na yung nakikita ko. Or maybe this is a period ng yung may magigain kang wisdom may something kang matututunan, or kailangan mong humingi ng advice or permiso, blessing from an elder or someone who is knowledgeable, reputable. Basta parang kailangan ng bendisyon, bas-bas dito, yun lang nakikita ko. Bago mo magawa yan, papaalam mo muna or hingiin mo muna yung consent, mga ganyan. Or kailangan mo ng professional advice, whether doctor yan, lawyer, or whatever, no? Seek professional advice. Someone here is not doing what he or she is supposed to do with the Emperor reverse, no? Hindi niya nagagawa yung responsibility niya. Or hindi niya alam i-handle yung situation. Or maybe this person is too bossy, diktador, manipulative, hindi ko alam Or maybe abuse of power or position. Someone who is undeserving dito sa kanyang, kung saan man siya nilagay, inassign. Okay? Or maybe you're having issues with the father of your child or your husband or anything related sa mga responsibilidad, accountability, fatherhood. Yan. Sagittarius, Sun, Moon, Rising, Venus, Cross Watchers. Ito po yung timeless gabay ninyo para sa araw na to or sa mga susunod na araw, pero timeless reading ito. Sun, Moon, Rising, Venus, Cross Watchers. Anong dapat yung mga malaman, mga mensahe? Kung interesado ka sa private reading ko, panoorin mo hanggang dulo or tignan mo yung mga nakasulat sa description. Possible na may earth signs dito, Taurus, Virgo, Capricorn. Pwede rin may water, Cancer, Scorpio, Pisces. Malakas energies ng earth signs. Wow, pwedeng may parating na opportunity sa'yo, no? May binhi rito Yan, pwedeng investment yan or any kind of opportunity coming your way. Nakikita ko meron kang kailangan mo ng lagpasan dito, pwedeng initiation, pwedeng interview. Basta may passage So, may bagong path na go-open sa'yo. So, yun nga, sabi ko, may mag-o-open. Ito na yun, pwedeng trabaho or any kind of opportunity, kumbaga big break na inaabang-abangan mo. But this is, it will take effort or kailangan mo talagang mag-put ng time, ng effort, ng energy. Kailangan mo mag-invest dyan in order to gain something. Okay? Page of Cups. Ay, unang pumasok sa isip ko, someone here is losing, losing interest about something. Pwedeng may blockage. Oo. Pwedeng hindi ganun ka-feel yung tao na to or situation na to. You could be dealing with a water sign, Cancer, Scorpio, Pisces. Nawawalan ng gana, parang nawawalan ng gana doon sa tao, doon sa ginagawa, hindi ko alam ha. Pwedeng hindi ganun ka, parang hindi na kagaya nung dati na feel mo. Ayan, parang ganun yung nasisense ko. Pwedeng losing interest or feelings. Or maybe something like a news na paparating sa'yo na pwedeng maging emotional ka o maapektuhan yung feeling mo dyan sa paparating sa'yo na mensahe na yan. Hindi ko alam. If you're expecting communication, pwedeng wala. Or delayed, kung ano ito hinihintay mo. Wow, yung iba dito nakikita ko is reward. So, nakikita ko nga, as long as magagrab mo tong opportunity, nakikita ko magbubunga ng maganda yan. Ayan,
Most likely, magiging successful yung outcome dito eh. Magagawa mo to, kung ano man ito, at may enjoy mo yung mga rewards ng paghihirap mo yan. May mga aanihin kang coins dyan. So yan, whether pera yan or success, reward ng mga pinaghirapan mo, yun na yun. O pwedeng may makakabenta, or ano, ma-accomplish mo yung ano, yung sinimulan mo na yun, matatapos mo yun. Although may delay dito, yan, if you are expecting messages, mga phone calls, emails, so ano man to, pera, may ano eh, may delay. Okay? Capricorn, Sun, Moon, Rising, Venus, Cross Watchers. Ito yung iyong timeless gabay. Ano yung mga mensahe dapat mong malaman. Kung interesado ka sa private reading ko, panoorin mo na lang hanggang dulo or tignan mo yung mga nakasulat sa description. May Gemini, Libra, Aquarius. Pwede rin may Earth. Kapareho mo, Taurus, Virgo, Capricorn. Pwede rin may Fire, Aries, Leo, Sagittarius. O halos lahat ng elements nandito. Pwedeng may air, earth, fire, or water signs. May energy dito ng tatakasan ko or tatakasan mo to. Ewan ko eh. Kailangan makadiskarte, makapuslit dito eh. Palihim, patago tong person na to. Or ingat ka na lang if ever someone who is sneaky. Mamaya, manakawang kayo dyan. Ingat kayo. Habang abalang-abala, busy mga tao doon. Hindi namamalayan. May nagaganap na pala dito. Ano? Yung isa, nakakapuslit na pala or may ginagawa na palang kalokohan. Ano ba tawag doon? Mischief, no? Sneaking eh. Sneaking out, sneaking away. May kumukuha ng palihim dito. Basta may ginagawa siya, palihim eh. Oh, especially sa pera mo ha. Kung may negosyo ka, baka may ano dyan, hindi mo alam mo, sana napupunta ibang pera, baka may kumukupit na dyan, may pumipitik, no? Okay. Meron ditong person who is business-minded, matured enough, si Earth sign. Pwedeng successful to, o pwedeng ito ay ibig sabihin, kung ikaw man yan or person you're dealing with, may abundance dito, may stability, yung lang yung nakikita ko eh. So, tao man to, sitwasyon, or whatever na pinag-uusapan natin. Kakikitaan natin siya, yan, kompleto siya. Kumbaga nakapag-ipon, nakapag-establish na ito eh. Yun lang yung maganda rito sa King of Pentacles na to, whether ikaw yan o yung person you're dealing with, no? Meron ditong back and forth na situation or tao, parang kabuti, susulpot, mawawala, lulubog, lilitaw. Ano to? Restless, hindi siya mapakali sa isang lugar. Or pwedeng hot and cold siya, mainit siya ngayon, excited, tas biglang wala na namang interest. Pwedeng magpaparamdam, hindi. Yun nga yung sinasabi ko eh. O kung lalaki to, babae, ano man gender, kung jowa mo to, pwedeng palikero-palikera to. Or thrill seeker, adventure lang, mga ganun. Basta, dalawa to. Yung isa dito, mas matured, mas stable, mas practical, mas wise. Yung isa naman, puro, hindi ka makapag-rely, no? Pero mas mainit kasi itong isa, mas exciting siya kaysa dito. Itong isa kasi pwedeng mas boring siya, pero mas stable siya. Okay? Kung dalawang tao man yung pinag-uusapan dyan. Some of you pwedeng nasa sa inyo na yung lahat, pero parang hindi pa rin kayo masaya. Meron ditong hindi makontento, or hindi siya proud sa kung ano yung nangyayari. No? Or meron ditong parang ine-expect mo or wini-wish mo, pero sorry, hindi yun yung makukuha mo. Okay? Aquarius, Sun, Moon, Rising, Venus, Cross Watchers, setting timeless gabay mo ng mga dapat mong malaman, mga mensahe. Kung interesado ka sa private reading ko, tignan mo na lang yung mga nakasulat sa description or panoorin mo hanggang pinakadulo.
Merong air signs, nakapareho mo, Gemini, Libra, Aquarius, pwede rin may fire, Aries, Leo, Sagittarius, or Earth, Taurus, Virgo, Capricorn. Sa bottom mo may Capricorn. Malakas na energy ng Capricorn. Merong mga nag-aagawan dito, nagtatalo-talo about something, pwedeng may kinalaman sa lupa, pwedeng may kinalaman sa pera, expect mo na pwedeng magkaroon ng mga gulo-gulo pagdating sa mga ganyan. O mga kapatid mo man yan, kadugo, mga kamag-anak. Basta meron ditong competition, nag-aagawan, conflict, hindi magkasundo, nagugulangan. Basta may ganun eh. May pinag-aagawan, yun yung nakikita ko. Whether lupa man yan, pera, o tao man yung pinag-aagawan nyo, o posisyon, hindi ko alam eh. Could be anything. Pero yun na nga, mag-create siya ng conflict, competition. At hindi mawawala yung stress mo dito. Iba sa inyo dito, mas pinapalala pa ng overthinking ninyo. Dami nyo sigurong fears, insecurities, walang peace of mind, or meron lang talaga mga pinoproblema. No? Ang nakikita ko dito, hindi bibitiwan to eh. Kung ine-expect ka, nabibitiwan itong tao na to or nila or ikaw, basta meron ditong hindi magle-let go. Lalo pang mag-hold on yan, lalo pa niyang ipagdadamot yan, lalo niyang hahawakan ng mahigpit. Pero maganda lang dito sa Four of Pentacles mo is stability. Kung ano man pinag-uusapan dito, it could be a stable source ng income, no? Or yung iba dito, stability pagdating sa sa career nyo, o relationship ninyo. Masyadong mahigpit-kapit nito. You could be dealing with someone who is kuripot or maramot. Ayan, ayaw Pwedeng iba ganid sa pera. Sorry naman masyadong materialistic. Kung tao to, alam mo yung miser, sobrang kuripot niya, halos ayaw niya mabawasan yung pera niya. Okay? Devil card, which is Capricorn energy. Masyadong attached sa pera to, extreme to. Makikita ko dito parang masyadong ganid sa pera eh. Puro material ang laman ng isip nito. Or maybe merong kinakapitan dito dahil lang may napapala siya about material. O halimbawa, yung mga sugar mommy, sugar daddy, friends with benefits, yung nag-aanuhan lang pero wala naman talagang love. Basta codependency or pwedeng pagkalulong, matinding attachment. Some of you parang gusto nang kumawala dun pero parang hindi makawala. Ay ganun ka-weak, ganun karupok para maialis yung sarili sa ganyang situation na toxic. Whether relationship man yan or kung ano man na sitwasyon. Okay? Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, Signs, Cross Watchers. Ito yung timeless gabay mo. Ano yung mga mensahe dapat mong malaman? Kung interesado ka sa private reading ko, Pisces, panoorin mo na lang yung hanggang dulo. Nandyan lahat ng details. May Taurus energy dito, meron ding Virgo, may Cancer. Or kapareho mong water signs. Cancer, Scorpio, Pisces. Marriage, yung una-una kong nakikita, yung iba dito from single to makakapangasawa, yung iba naman from may asawa to magiging single. Okay? So, kunin nyo yung anong nagre-resonate sa inyo. Pwedeng meron something dito na tuloy na Pisces, ayan, or ito yung determinasyon mo, siguro ganun ka-determined para mag-succeed, so walang pwedeng humarang sa iyo, pero choices pa rin ito eh, pwedeng iba sa inyo, nag-hesitate kayo kung itutuloy nyo ba to, or hindi na, pero choice mo yan. It's either magstay ka, mas-stuck ka dyan, or mag-move forward ka na lang. Yung iba hanggang ngayon, hindi pa rin tapos yung paghahanap ninyo with the Hermit card. Or maybe if you're seeking clarity, answer, pwedeng ito na yun. Pwedeng ito ay period ng pagiging solo flight, matagal. No? Mag-isa ka lang dito sa tinatahak mo.
or self-discovery, reflection sa sarili mo, ano man itong pinagmumuni-muni mo, pwedeng may kinalaman sa sarili mo eh. Or pwedeng this is you na dinedetach mo muna yung sarili mo, kailangan mo ng peace and quiet, lalayo ka muna, ayaw mo muna ng distraction. Pwedeng iba, mas pipiliin yung maging single na lang kayo. Instead na maging mag-asawa, magkaroon ng asawa, no? May mga something dito tungkol sa mga grandparents at saka mga bata. Pangaral eh. Advice or pangaral with the Hierophant. So siguro kailangan, may mga matters dito, kailangan mo munang hingin yung blessing ng mga nakatatanda, ano yung sasabihin nila, kung papayagan ba or hindi. Basta meron ditong something nakapupulutan mo ng aral with the Hierophant, or kailangan mo siguro ng professional advice, o whether medical yan, legal advice, or whatever, or advice ng someone who is older, wiser, yung someone who is experienced, no? O maybe you will receive some kind of blessing or parang bibigyan ka na ng permiso about something, parang ganun eh. Halimbawa, pag gusto nyo magpakasal, mamamanikan kayo, hingin nyo muna yung blessing. Parang ganun. Example lang yun. Pero may mga choices ka dito, Pisces, no? Maganda rito. Nasa sayo na lang talaga. Marami kang pwedeng kahinatnan dito eh. Marami kang nai-imagine or naiisip na scenario or possible na kababagsakan mo, magiging outcome mo. Nasa sayo na lang talaga. So, choose wisely or choose what's inside your heart talaga. Kasi minsan yun naman the only thing that matters is minsan ano talaga yung magpapasaya sa atin. So, depende kung ano yung pangangailangan mo at the moment. Okay? Kung mas pipiliin mo ba yung pinaka-practical, yung pinaka-tamang gawin, or mas pipiliin mo na nilalaman ng puso mo. Okay, all signs. So, yan yung pinaka-gabay ninyo, timeless gabay ninyo, mga mensahe. Sana makatulong sa inyo tong reading na to. Love you all. Take care. God bless. Babush. And kung balak nyo pong mag-book or mag-inquire ng personal readings ko, basahin nyo lamang po itong nakasulat sa screen or yung nakalagay sa description.